Hello, what's up mga kabreeder? Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright! Okay mga kabreeder, medyo matagal na tayo hindi nakakapag-upload dito sa YT, pero sa Facebook at TikTok nakakapag-upload tayo. Pasensya na kayo mga kabreeder kasi medyo busy-busyan lang ako. At saka nga pala mga kabreeder, ipapakilala ko sa inyo yung kapartner ko sa pag-ipon natin para makabuo tayo ng ruweda. Ito siya. Yan mga kabreeder, balik biyahe na tayo. Ito, may prangkisa na rin to mga kabreeder. Ito kinuha natin sa Rusi. Magiging kapartner natin siya sa pagbiyahe. Ngayon, mga siguro mga isang taon, baka makapagpagawa tayo ng ruweda. At kung mayroon man tayong kitain sa mga early bird at national, yun, mapapabilis yung paggawa ng ruweda. Kasi tingin ko, ruweda na lang yung kulang dito para mas gumanda at mas ma-appreciate ng mga kliyente natin. Tara, samahan nyo ako at magpapakain ako ng ating mga month-old. Tara! Okay, tara, samahan niyo ako at magpapatoka tayo ng ating mga month-old sa ating ranging area. Pasensya na kayo sa range area ko. Medyo makalat siya kasi lakas ng hangin niyo. Yan. Oh, may mga nakaliban na palang sisiw tayo. Yan. Ito yung ranging area ko. Siguro naman sa mga lagi nakapalo sa akin, nanonood, alam nyo na yung ranging natin. Papakita ko sa inyo yung sisiw ko. Yan. Dito mo sila. Ano? Yan, malalakas naman. Awa ng Diyos, wala pang nagkakasakit. Yan. Ali, samahan nyo ako magpatuka. Bali, ang patuka ko dito, umaga 1 kilo. Tanghali 1 kilo. Hapon 1 kilo. Bali, 3 kilo mga kabreeder. Minsan nag-aapat kapag talagang gutom na gutom. Yan. Pasok tayo. Ayan, pasensya na kayo sa pinto. Talagang wala. Ito man yung kaya kong gawin pinto. Sa ngayon mga kabreeder, ganito lang yung setup ko. Ayan mga kabreeder, mga sisyo natin. Papakita ko sa inyo kung gaano sila kagana kumain. Dahil lang tayo, baka matuntawan natin yung mga sisiw natin. Ayan, dami oh. Gutom na gutom. Marami tayong patukaan para yung mga iba makakatuka ng makakatuwa agad. Ayan mga kabreeder oh. Kapag ka ganitong simple yung ating mga sisiw, ang sarap sa pakaramdam. Kumbaga yung gastos natin, hindi na natin naiisip pagka ganitong kasigla yung sisiw natin. Kita nyo naman, matatao talaga at saka healthy. Wala ditong may sipon mga kabreeder. Ayun mga kabreeder, kung mapapansin nyo, sila ay talagang magana kumain, mapa wet feeding man o dry feeding. Kasi binibigyan ko rin sila pag minsan ng wet feeding kapag sobrang init. Para hindi sila mauhaw. Ayan mga breeder, may nakalpas tayo isa. Ulihin ko lang. Lumiban. Ayun na. Ipapakita ko pala ako sa inyong sisiw mga breeder. Hanapin ko lang. Sota siya. Isang dilawang paa at isang puti. Bihirang-bihira ito sa nangyayari sa manukan. Swerte, meron tayo. Hanapin ko lang mga breeder. Nasaan na kaya yun?
Bali mga ka-breeder, dalawang batch nga pala to. Kaya meron kayo makikita na medyo maliit. Pinagsama ko na kasi alam nyo na ka-breeder, kulang tayo ng ranging area, saka hindi ko akalain na ganito karaming mapipisa. Kasi mga breeder, yung mga nakikita nyo puti dito, hindi ko siya breed. Binigay sa akin na itlog ng Benedict Game Farm kasi pinairan ko siya ng ganador na white hatch. Ngayon, sabi ko baka pwede akong makabahagi ng itlog ng white hatch kasi hindi ako nakapagpa-breed ng white hatch ngayon. Yan, ito yung mga binigay sa akin, may bullet rin na lumabas. Hanapin ko lang yung sota mga breeder. Pasensya na kayo, hindi kasi ako madalas nakakapag-vlog ngayon. Yan. Kasi medyo busy ako eh. Nagpahinga ako sa vlog kasi lahat ng vlog ko, yellow sign, parang walang kita. Kaya sabi ko, ipapahinga ko muna yung YouTube. At baka sakali mag-iba na. Nawawala, hindi ko makita. Sobrang dami, hindi ko makita. Hanapin ko lang maya. Ito yung patukan natin sa day old. Yan. Sa month old to hanggang isang buwan. No. Bali nakapag-deworm na tayo kanina. Siyempre gamit natin yung Pepe dewormer. Yan. Hindi ko na lang napakita kasi kaya na umaga yun eh. Umalis naman ako kanina. Yan yung mga sisi natin. Healthy. Yan yung aabangan yun pang national natin. Ayun. Nakita ko na. Okay mga ka-breeder. Ito si Sota. Ang puti ang paa at dilaw. Yan. Ang napapansin nyo, puti at dilaw ang paa niya. Yan. Napagtanong-tanong ko dito, swerte daw to at bihirang lumabas. Kasi yung mga Sota, green at saka dilaw ang lumalabas. O kaya dark legs at saka dilaw. Itong kaso sa akin ay dilaw at puti. Bigyan nyo naman silang pangalan mga breeder. Comment nyo naman dyan kung anong maganda pangalan ito. Yung Sota Yan. Si Sotang Hon. Si Sotang Hon daw sabi ni Mrs. Ayun daw ang pangalan, pabulong-bulong pa siya. Parang gusto mong sabawan to. Ayan mga breeder. Mabilis ang update lang para naman mayroon tayong ipakita sa inyo. Ayan yung mga suso natin. Yan. Pa tayo ng isa. Ito straight comb oh. Ganda nito oh. Ganda oh. Kelso mga breeder. Pakita pa tayo ng mga ilang sisiw. Ito. Wow, Kelso din. Kelso pumpkin. Yan. Ganda oh. Ang ganda ng katawan. Ito white hatch naman. Hatay ng lalaki na white hatch. Babae ito, babae. Ito, lalaki to. Lalaki to na white hatch. Dito white hatch. Yellow legs oh. Pero white hatch ang ganador nito. Pero yellow legs yung lumabas. Bagay, breed naman to ni Benedict. Hindi ko talaga to breed. Yan. Yan, okay mga ka-breeder, after ng deworming, magbigay naman tayo ng Victim Pro powder para sa painom nila, para balik yung energy nila. Yan. Breeder.
talagang grow sila. Inuha ko talaga sila para marami silang mainom na vitamins. Yan. Ayun mga ka-breeder, ang isa sa pinaka nagugustuhan ko sa lokasyon natin, bihira magkasakit yung mga manok natin. Kaya naman kapag may bumibisita sa atin, talagang proud na proud ako ipakita yung mga alaga natin kasi ang healthy nila. At sakto, wala talagang sakit na dumadapo sa mga siso natin. Kahit sa mga manok natin, katulad nito, ito nasa ranging area natin kabila. Yan. Yung iba dito, mga ka-breeder, ay na-harvest ko na po, yung early bird. Tinira ko na lang po yung mga medyo maliliit pa na tandang. Dalawa na lang po yun. Bali next week, baka hulihin ko na rin to kasi kailangan ko na rin pong i-disinfect to. Linisin to kasi mapipisan na po yung late born natin. Yung late born po natin, baka abutin na 200 plus. Kaya hamon sa akin yun mga ka-breeder kung paano ko mapapalaki ng maayos yung aking mga late born. Itong national lang kasi, okay na to, kaya ko na itong budgetan itong ganitong karami. Pero yung madadagdagan pa ng mahigit 200, ayun, hamon po sa akin. Sana po supportahan nyo ako mga ka-breeder at mapalaki ko ng maayos yung mga breed ko ngayon kasi medyo marami po. Medyo marami po ngayon. Ayun naman mga ka-breeder ay tsatsagain ko talaga kasi pangarap ko yun makapagparami ng breed. At ibinigay na mga ka-breeder. Kaya ngayon magsusumikap tayo para mapalaki natin kasi nandito na eh. Kumbaga ito na, naka-step na tayo ng isa. Kailangan na lang natin alagaan, gampanan yung pagiging breeder natin. Kailangan mas doble natin sipag. Kung dati, petics lang tayo kasi kayang-kaya natin yung patoka. Ngayon, kailangan nating doble yung sipag. Bali, nagtitinda rin po ako ng gamot ng product na ini-endorse ko. Saka nag-aahinti tayo ng ibang manukan kapag wala pa tayong pambenta. Tapos ngayon, babiyahe ako mga breeder. Dati naman nabiyahe na ako pero tumigil ako, nag-focus ako sa manok. Pero ngayon, mapipilitan akong bumiyahe kasi maraming patukain, baka hindi ko kayanin kaya kailangan bumiyahe. Yun naman ay para sa akin din. Yun naman pagka napalusot natin to mga palahi natin kasi mga breeder, hindi naman natin mape-perfect ang breeding. Talagang dito sa 100 plus ito talagang mababawasan to. Katulad ng mga inahin, siyempre yung mga inahin limitado lang ang palalakihin natin para mabawasan yung tumutuka. Tapos yung iba siyempre na may diferensya, kinakal na natin. Baga yung mga reject, tatanggalin natin. Nakapagkal na ako dito, 15 yung kinal ko na inahin. Saka may dalawang tandang akong kinal kasi yung paa hindi maayos. Gawa naman yung sa incubator. Ayun naman mga breeder ay para maging quality yung palahi natin. Para pag may dumating na kliyente natin, hindi na sila mahihirapang pumili. Kumbaga hindi na sila mapapalusutan ng reject kasi good lahat yung mga papalabas natin. Sana mga breeder, patuloy nyo akong suportahan kasi nandito na eh. Ito na mga breeder, yung pinapangarap ko dati. Doon sa mga nakasubayib sa akin, nung una pa lang, alam nyo na ito yung pangarap ko. Kung saan ako nagsimula at kung paano. Ayan, paano mga breeder, medyo hapon na, magpapatoka pa tayo ng mga early bird natin. Yung nga pala mga early bird natin, ay naka-cording na yung iba. Meron pa akong 4 na hiya-hardening. Yun, after nun mga breeder, pag tumubo yung buntot, by June, release na yun. Meron nga palang, yun, bago ko pala malimutan, may si Sir Mitch, ay may umorder sa akin ng 3 broodstag. Bali, gustong gusto niya na mag-down, kaya lang ayoko pa. Gusto ko, bago ko kunin yung pera sa inyo, mga breeder, gusto ko yung manok ay pang-release na. Maayos na, kumbaga wala na akong isipin. Kumbaga parehas tayong hindi magkakaproblema. Alam mga breeder, kasi ako dito hindi ako nag-out ng ng makakasama sa akin kasi ito yung negosyo ko mga breeder. Kailangan kong lahat ng i-out ko mga breeder dapat healthy, quality, yan. Kasi yung magaling naman at saka yung mananalo, ano na yan, swertihan na yan. Yung mananalo talaga. Kasi ngayon mga breeder, lahat na halos ng manukan ay may winning line na ginagamit at nakaka-avail na sa manukan. Kaya talagang ang tingin ko, ang pamantayan ngayon ay pag-aalaga, maayos na bloodline, at yung hindi chapsuy mga breeder. Saka dapat importante mga breeder, bihirang-bihirang magkasakit ang mga manok natin. Kung magkakasakit man,
is madaling makarecover kasi may mga bakuna tayo, no? Okay mga breeder, mamaya pagpatak ng 6 PM, itong lahat na ito ay huhulihin ko, ilalagay ko sa kahon para safe sila. Safe sila sa daga, safe sila sa ipitan kasi mga breeder, nabawasan kasi ako ng 7, bali 8. Yung isa, nakain ng daga yung isa. Kaya ngayon ang ginawa ko, naglagay ako ng ilaw sa labas para dito sa daan nila may ilaw kasi sabi ni Buddy Ruel, naglagay daw ako ng ilaw para yung daga hindi masyado pumasok. And then, hinarangan ko to mga breeder. Pakita mo, Al. Hinarangan ko yan ng yero. Ayun yung yerong nakahiga ngayon, hinaharangan ko. Tapos doon sa mga kahon na yun, doon ko sila inilalagay kapag gabi na. Yan. Diyan lahat. Para masigurado ko yung kaligtasan nila kasi mga breeder, sa ganitong edad, yan, ganyang kabibing to, ganyang kaka-healthy. Sayang naman kung madadali lamang ng ganyan. Sayang naman kung mapapabayaan pa. Kaya ngayon, double sipag talaga tayo. At talo ngayon, double sipag talaga kasi yung ating katulong dito, yung ating body is umalis na. Ayun mga breeder, kasi family problem. Wala naman kaming pinagkahindian. Mga din samahan namin, kaya lang family problem. Pero sabi ko baka mas maganda na yung nangyaring ganun. Kasi para ma-experience ko talaga lahat. Kumbaga ako lahat ang gagalaw dito para pagdating ng panahon na talaga kailangan ko na kumuha ng tao, alam ko na lahat ng paraan, alam ko na lahat ng pagdadaanan. Ako na lahat ang makakapagturo ako ng maayos kasi kinaya ko nga mag-isa eh. Di lalo na kung may katulong ako, no? Kaya yun mga breeder, paano? Hanggang dito na lang. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At sana nandito pa rin kayo. At yung mga solid ko kahit bahagyan na ako makapag-upload, nandiyan pa rin kayo. Yun, mga breeder, salamat po.